Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng Department of Science and Technology upang magkaroon ng malusog at masaganang ani ang bansa. Kabilang nasa naturang pag-aaral ang radiation-modified carrageenan na nakatakdang ipamahagi sa mga magsasaka sa susunod na planting season. Kung ano ito, alamin natin sa ulat ni Ara Perez. Sa bansang malaki ang puhunan sa agrikultura, talaga nga namang ang magtanim ay di biro. Ang bawat butil ng palay ay alaala ng pag-aaruga ng ating mga magsasaka na buong pagsisikap na pinag-aralan kung paano magkaroon ng magandang ani. Sa makabagong panahon, magkaakibat ng araw ang agrikultura at siyensya. Kaya naman hindi tumitigil ang Department of Science and Technology sa pagsasaliksik ng mga bagong mekanismo upang magkaroon ng malusog at mabilis na ani. Ang radiation-modified carrageenan na ang siyang pinakabagong plant growth promoter at pamuksa sa mga peste sa mga pananim. Ang Pilipinas ang siyang kauna-unahang bansang nakaalpas sa laboratory testing patungo sa multi-site field na dito sa Pulilan, Bulacan unang sinubukan. Increases yield meaning result to higher income, revenue Higher revenue, mas marami kang mabebenta ng bigas, mababawasan yung ating gastos sa input, meaning more income. Natutugunan yung kakatulong pagtugon sa against tungro and other kind of pests. Mababawasan din daw ang paggamit ng fertilizer mula 9 bags per hectare patungong 6 bags per hectare. Ayon naman sa University of the Philippines, Los Baños, na utak sa pagsasaliksik ng sistemang ito, dapat maging maingat ang mga magsasaka sa posibleng kaso ng overdose ng carrageenan sa pananim. Wala siyang negative effect pagdating sa stand ng crop, pagdating sa kulay. Ang effect lang niya sa height. Medyo pinapapandak niya yung palay. Kasi dahil sa very efficient yung pasok ng carrageenan sa halaman, efficient talaga almost 98 to 100% na pumapasok yung carrageenan sa palay. Pag sinobrahan mo, ay talagang dahil sa sobrang concentration, may negative effect siya. Kung mabisa ito sa pagbuksa sa mga peste, disaster resilient din ito. Nung nagdaanan Lando, parang hindi sila naapektuhan. So that means they can withstand yung bad weather, yung flooding. And at the same time, meron ding resistance sa El Nino. Kailangan natin kasi yung mga seeds that can grow even in the worst typhoon and in the worst dry season. Nagpapalakas ng mga tangkay at maging ang katawan nitong palay. So yung puno ng palay, dahil tumitibay siya, mas nakakayanan niya yung malalakas na hangin. At patunay nga nito, dumaan daw nga itong Lando, nagdapaan na yung mga katabing mga palayan na hindi gumagamit itong carrageenan additive natin. At yung ating sinusubukan na site, yung field site natin, nakita natin tayong-tayo ang tanim na palay. Buo naman ang pagtangkilik ng mga Pulilenyo sa bagong sistemang ito. Kasi nakita ko naman yung performance niya at ang importante ron ay nakita natin na environment friendly siya. Nakita namin yan sa pamamagitan ng pagkuha ng datos na yung mga kulisap, yung mga insekto ay nanatiling ando doon buhay. So yung balanse ng ecosystem doon sa loob ng palayan ay okay siya. Lahat kami may kanya-kanyang istorya doon sa naging pinsala ng Typhoon Lando. Pero ito yung panibagong magandang umaga sapagkat nakikita natin na yung susunod nating paglalagay, mas tataas yung aming yield, ani, dahil dito sa programang ito. Ipamamahagi ng libre sa mga magsasaka ang carrageenan sa susunod na planting season. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.